Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Napakagandang reaction video ngayon. Ito po mantakin po ninyo si Tambaluslos, sinupalpal, binutata, sinuplak ng mga OFW. Nagpasyal po siya sa ibang bansa at ang kanyang dinatnan mga kareaksyon. Ito po. Ayan yung OF. Duterte. You know? Sampal Alright, tusukin mo sa matawag naman. Sampal sa mukha mo yan, Tamba. Nakakahiya yan, mga kareaksyon. Sasalubungin ka ng ating mga kababayan doon sa ibang bansa at kabaligtaran po ang pinapakita. Pinapamukha kay Tambaluslos ang katarantaduan, ang kawalanyahan, ang kaanimalan na ginagawa po nila sa ating VP Sara Duterte at sa mga supporter po ng mga Duterte at lalong-lalo na sa buong sambayan ng Pilipino. Akala po nila ang pambabastos, pangbabalahura, pamamahiya, pang-iistorbo sa mga Duterte ay hindi nararamdaman ng taong bayan. Nararamdaman po ng taong bayan yan. Kaya naman nakikita po natin sa ating channel na patuloy ang pagsuporta ng ating mga kareaksyon. Dahil dito po sa channel natin mga kareaksyon, dito patuloy po nating susuportahan ang interes ng ating bayan. Ang interes ng nakararaming Pilipino. Kaya naman, nakakahiya po. Nakakahiya po ang ginawa nila kay Tambaluslos. Panoorin ninyo Ang sarap ulit-ulitin yan. Yan ay testamento ng mga simpleng mamamayan na ang kanilang disgusto sa pamumuno ni Martin Luther King. Ayan po mga kareaksyon, nagpunta po siya ng Switzerland. Ang tanong lang, Martin Luther, nagpunta ka ng Switzerland, hindi ka ba nagbukas ng bank account dyan? Di ba mga kareaksyon, yung Switzerland, yun ang bagsakan ng pera ng maraming mayayamang bansa, mayayamang individual sa buong mundo. Ang tanong lang, Martin Luther, hindi ka ba nagdeposito ng pera sa Switzerland? Yan lang po ay katanungan lamang, mahal na murang House Speaker. Tuloy po natin tinusok sa mata. Tinusok sa mata. Tinusok sa mata. Wag naman. Kawawa naman siya. Hindi niya makikita yung kanyang kayamanan. Ito. Thank you po sir sa pagsuporta kay BP Sara. Marami pong salamat sa at thank you po sa pag-api mo kay Eric. Maraming salamat. Mali po 'yun. Salamat. Salamat. Mali po 'yun. Alam po ninyo, nakakahiya 'yun. Alam ba ninyo na yung sama ng loob ng taong bayan, yung sama ng loob ng taong bayan ay talagang pinapakita nila harap-harapan kay Martin Luther King. Mantakin po ninyo yun mga kareaksyon. Ito po mga kareaksyon. Panoorin po natin ito. I-reactionan po natin ito mga kareaksyon. Ang dami po nangyayari ngayon.
Alam po ba ninyo talagang naguguluhan na po si Tamba, yung kanyang kampon. Unang-una pinapasagot sila sa bawat issue ng taong bayan dyan sa may Supreme Court. Di po ba mga kareaksyon? Ito po, pakinggan po natin ito. Binigyan na ng ultimatum ni Senadora Risa Ontiveros ang Bureau of Immigration para matukoy ang kinaroroonan ni dating presidential spokesperson Harry Roque na inisyuhan ng arrest order noong Setyembre. Ang ultimatum inilabas sa Senate hearing kung saan natalakay rin ang ilan pang issue gaya ng deportation sa ilang Pogo boss at paglabas sa bansa noon ni dismissed Mayor Alice Guo. Balitang hatid ni Mav. Alam nyo itong si Hontiveros, hindi talaga siya tumitigil no? Siguro napag-utusan siya. Buksan yung issue patungkol kay Harry Roque. Patapos na yung 19 Congress. Di ba pag natapos na yung 19 Congress, tapos na lahat ng yun. Ngayon si Harry Roque, hindi pa rin nila alam kung saan nila hanapin. At ang problema mga kareaksyon, si Harry Roque, hindi pala natin alam, nasa Pilipinas pa. Sinabi ni Madam Inday Sara na sa ibang bansa na. Pero kumain pa lang kami ng pares ni Harry Roque kanina. Ay, hindi pala si Harry Roque yun. Okay mga kareaksyon na. Hontiveros. Okay, bago natin pag-usapan si Hontiveros, ito muna ha. Ito muna mga kareaksyon, balikan muna natin ito. Nakalimutan ko to eh. Ito yung mga kakulay ni Hontiveros. Ito po. Ayan. Magkano ba binigay ninyo dyan sa tatlong bugok na yan? Magkano ba ang inalat ninyong pondo dyan sa so-called Makabayan Block na yan? Ang nangyayari dito, effectively, nakakahiya ito at nakakatakot. Ang House of Representatives ang nagpopondo ng armed struggle. No? Isipin niyo, nandun mismo yung tatlo na yun, ha? O di ba mga kareaksyon? Nakakatakot yung sinasabi po ng dati pong ex-rebellion, kung hindi ako magkakamali ang nagpopondo daw po ng mga armed struggles o yung mga teroristang komunistang NPA ay yung House of the Representatives. Mantakin po ninyo yan mga kareaksyon. Imbes na pakinabangan po yung pondo na binibigay sa mga makabayad block na yan, bakit hindi na lang ibigay sa mga sundalo? Di po ba mga kareaksyon? Bakit hindi na lang ibigay sa mga sundalo? Bakit patuloy po ang pagbibigay natin na suporta sa mga makabayad block na yan? Yun po ay sentimiento ng isang dating rebelde. At kilalang-kilala po niya itong mga tao na to. Di ba mga kareaksyon? Isang paglapastangan po yan. Isang pagwawalang hiya yan sa mga taxpayer. Ano yan? Revolutionary tax? Binibigay nyo sa tatlong yan? Talaga revolutionary tax yan. Kaya naman galit na galit po yung mama na yun. Nga sinuplak yung pamunuan daw ng Kongreso. Sino yung namumuno sa Kongreso? Di si Martin Luther King. Naku po mga kareaksyon, kaya galit na galit po yun ha. Kaya dito, ito po mga kareaksyon. Ililigaw po ni Risa Ontiveros ngayon ang usapan. Ang usapan mga kareaksyon ay dadalhin niya kay Harry Roque. Nasa si Harry Roque? Anak ka ng anak ka ng Di ba mga kareaksyon? Dahil nako-corner po ang administrasyon at nako-corner ang aliporas ng kadiliman kung ano-ano ang isyu na ang kanilang binubuksan. anak ka ng anak ka ng Di ba mga kareaksyon? O pakinggan natin ito. Gonzales. Kalahating taon na ang lumipas mula nang maaresto si dating Bamban Mayor Alice Guo sa Indonesia. Pero wala pa rin kumpletong report ang Bureau of Immigration kung paano siya nakalabas ng bansa. Kaya hindi na itago ni Senador Risa Ontiveros ang inis sa pagdinig ng Senate Subcommittee on Justice. Can you imagine the frustration? Dapat by now, nalalaman natin. Very regrettable po. We will submit compliance report to your office, Madam Chair, but I'm sorry, but as of this time, we don't have any information kung saang ports or subports nakatakas sila Guo siblings.
Paliwanag ng BI, sinulatan nila ang kanilang counterpart sa mga bansang napaulat na dinaanan ni Go, pero impormal nilang sinabi na wala silang impormasyon tungkol doon. Ang National Intelligence Coordinating Agency o NICA naimapa na ang posibleng ruta ni Go paglabas ng Pilipinas. Una raw pumunta si Go sa Kota Kinabalu, Malaysia. As to the question of how Alice Go was able to leave the Philippines, ito po yung gaps na tinitingnan pa rin namin. Posible raw na ang exit point ni Go ay sa southern backdoor, malapit sa Tawi-Tawi. Sa isang pahayag, sinabi ni Immigration Commissioner Joel Viado na base sa inisyal na investigasyon, walang ebidensya na may tauhan ng BI na tumulong sa pagtakas ni Go. Bagaman hindi sakop ng BI ang mga pribadong coastline at airstrip, nababahala raw sila na naaabuso ang anyay porous borders ng bansa. Sinita rin ni Ontiveros ang ginagawang deportasyon ng BI sa mga Chinese national dahil hindi raw nakakarating sa China ang iba, kabilang ang 3 umano'y pogo bosses na sina Liu Xun, Kong Xiangryu at Wang Xiangle. Ang modus daw ay hindi direct flight ang binibili. Tapos, sa layover, naglalaho na parang bula ang mga bosses sa kanilang transit destination. They never arrived in China. I'm making that off record. Sa pagkakatanda ng BI, may layover nga ang flight ng 3 sa Hong Kong. Tanong ni Hontiveros, bakit kasi nagbubuk ng flight na may layover at hindi idiretso pa uwi ng bansa nila ang mga dinedeport? There's a clamor to deport yung mga nahuhuli the soonest at the fastest time. So ang ginawa po ng BI, nag-initiate po sila ng dialogue with the PDLs kung sino po yung pwedeng magbigay or mag-shoulder or mag-purchase. Teka, tama na yan. Medyo naboboring ako sa sinasabi ninyo dyan sa Senado. Palagay ko nililigaw nyo lang kami pag-usapan natin bicameral committee report, PhilHealth, yung impeachment Alam po ba ninyo yan mga kareaksyon, ang galing po nilang gumawa ng mga diversionary tactics ng ating mga kalaban. Ngayon, pinupusan nila si Alice Guo, tapos na yung mga hearing. Nakakulong na si Alice Guo at hindi natin alam kung saan po ang kinaroroonan ni Harry Roque. Ngayon, pinoproblema pa ba ninyo si Harry Roque? Hindi nyo pinoproblema yung mga Pilipinong nagugutom? Hindi nyo pinoproblema si Tambalustos na ngayon ay doon sa Switzerland? Di umano. Pero dito mga kareaksyon, patuloy po ang ginagawang estratehiya ng ating mga kalaban na iligaw ng iligaw ang atensyon ng taong bayan sa tunay na issue, ang kagutuman, ang kawalan ng pambili ng pagkain. Kagutuman din yun. Tsaka yung tinatawag nilang napakamahal na bigas. Pero dito mga kareaksyon, meron daw good news, sabi po ni Vlogger Claire. Siyempre, pag hindi natin binlag si Vlogger Claire, ay hindi po kumpletong rekado ang ating mga vlog. Kailangan natin si Vlogger Claire na magsalita upang marinig natin ang kanyang mga sinasabi. Mga kasinungalingan ba yan, Vlogger Claire? Kuro-kuro mo, opinion mo, ano ba talaga yan? Kailangan mo sabihin sa taong bayan kung ano yung lumalabas sa bunganga mo. Galing ba yan sa Pangulo o galing sa kukote mo? Pakinggan po natin si Vlogger Claire kung ano na naman kanyang mga pinagsasabi. Ito po mga kareaksyon. Ginagaya ko po si Mike Enriquez. Ang hirap palang magsalita katulad ni Mike Enriquez. Para nakikipag-away sa sabungan. Ito po mga kareaksyon, pakinggan po natin ha. Walang kukurap. So, meron pa po tayong good news. Nagkaroon po kami kanina ng meeting with Secretary Laurel dahil aasahan po natin ang pagbaba ng presyo ng bigas. Okay? Ayan. Sa darating po na by March 31, sa ngayon po, ang presyo ng bigas kada kilo ay pumapalo po sa 49 pesos. Pero by March 31 po ay... Pagbaba daw ng presyo ng bigas, naniniwala po ba kayo dito? Baka nililin lang tayo. Pag hindi bumaba ang bigas, Vlogger Claire, sa sinabi mong araw na yan at buwan, Vlogger Claire, babalikan ko ang video na ito, susuplak ko sa pagmumukha mo. Total, palingkera din naman no? Eh di ganun ang gawin natin, suplakin natin siya.
Pagkasinungalingan na sinasabi mo, Vlogger Claire, hahanapin ka ng taong bayan natin, tatanong sa iyong kasinungalingan na naman yan. Buti na lang hindi 20 pesos. Ulitin natin, ha. Okay? May good news. Ano yung good news? Ano yung good news? Ayan. Sa darating po na by March 31, sa ngayon po, ang presyo ng bigas kada kilo ay pumapalo po sa 49 pesos. O ano yun? Pero by March 31 po, ay aasahan po natin ang pagbaba nito ng 45 O pesos. sige, ha. Pati na po ang presyo po ng baboy O sinabi ay mo yan. maaari po ito, maibaba din po by March 10. Sa halaga po, ito po ay sinabi in particular ni Secretary Laurel, ang parte po ng Kasimat Pigi ay bababa po between 350 to 360. Mahal pa rin yan. Magkano ang salary ng isang tao ngayon? 550, 600? Isang kilo ng baboy, 350. Dapat, kung bababa yan, mga 75 pesos ang kilo ng baboy. Para abot kaya ng 550 na sahod ng isang empleyado. Kaya marami kang makikita ngayon na palakad-lakad sa kalsada mga malnourished. Mga hindi masyadong tama ang sustansya ang kinakain nila. Nagtsatsaga na lang sila sa asin at tubig. Marami pong ganyan. Kape ang ulam. Pinagdaanan namin yan. Ang tawag namin doon sa asin at tubig, gatas ng tigre. Matapang ka lang pag kinain mo yun. Ngayon, Vlogger Claire, pag hindi na, yung 350 na baboy, mahal pa rin yan, ha? Unacceptable yan. Per kilo. At ang liempo naman po ay maibababa po ng 380 per kilo. Yan po ang maliban po dyan. Marami pa po tayong sasabihin good news pero most probably po ay bukas na po dahil marami pong napag-usapan kanina sa meeting with the DA Secretary Laurel. Yes po. Handa na po tayong tumugon sa inyong mga katanungan. First question, Maricel Halili, B5. Magandang umaga po. Yusek, follow-up lang po dun sa sinabi ninyo na expected natin na pagbaba ng presyo. May we know what are the reasons kung bakit po aasahan natin yung pagbaba ng presyo sa bigas at saka sa baboy? Sa ngayon po, ang sabi po ni Secretary Laurel ay bumaba po ang world price. Kung kakaroon po kasi ng pagtaas talaga ng bigas, ito po ay ang nagiging basehan po ang one of the factors dito ay yung world price. O tingnan mo yung world price. Pag umabot ng 100 ng bigas, wala tayong magagawa. Wala tayong remedy, wala tayong alternative solusyon. Sumusunod tayo sa daigdigang presyo dahil wala tayong food security measure. Yun ang tinatawag nating food security measures dito sa Pilipinas. Pag tumaas ang presyo sa pandaigdigang merkado, wala tayong magagawa. Walang subsidy ang gobyerno. Wala kayong tinatawag na pasamantalang kaginawaan. Ganyan. Yung ibang bansa wala silang pag-alam sa pandaigdigang presyo. Meron silang tinatawag na local price. Di ba? Ang mahirap kasi sa atin, palagi nyong ginogoyo ang taong bayan. Pinangakuan nyo sila ng 20 pesos na presyo ng bigas. Oy, Vlogger Claire, tanungin mo yung amo mo kung dumudurog. Tanungin mo yung amo mo kung okay pa dito, banda rito sa ulo. Ipa-follicle test mo, gupitin mo sa yung buhok, tapos ibigay mo, pa-follicle test mo yun. Di ba mga ka-reaction? Nakakahiya na po ang Pilipinas sa nangyayari ngayon. O tapos naglalakad si Tambaluslo sa ibang bansa, o pinapahiya pa siya ng taong bayan. Kung noon po ay may halaga po na pumapalo sa $700 to $740 kada per ton. Ngayon po ay bumaba, kung di po tayo nagkakamali, parang bumaba po sa $400 or lesser or $380 per ton. So yun po ay isa sa mga nakikita natin pong dahilan. Isa lamang po yan sa nakikita nating dahilan para po bumaba ang presyo ng bigas. And ma'am, yung sinasabi po ninyo na from 49 pesos to 45 pesos, ano pong uri ng bigas ito, ma'am? Okay. Meron po kasi binabanggit si DA Secretary about dun sa DT8 na klase po. Ito po ang sinabi niya ay pumalo nga daw po sa $470. Yan.
per ton at pero yung may mas mahal po na 504 ay 400, mas mababa po to, mas mababa. Yung 504 ay Teka lang, huwag tayo maglokohan. Yung sinasabi po nilang bigas na abot kaya, yung durog-durog. Alam po ba ninyo yun hindi na pinapakain sa tao? Pinapakain nyo sa mga manok, mga animal, mga baboy. Kung ano-ano po mga animal ang pinapakain, yung durog-durog po, yung durog-durog. Hindi po natin, hindi na pagkain ng tao yun. Yung durog-durog na yun, masama na lasa nun. Di ba? Ngayon, yung po, sabi nila, mura daw yun, 35 pesos, at kulang pa rin sa supply yun. Pero yun ang pinapakain nila sa mga maralitang Pilipino na hindi kayang bumili ng halagang 50, 60 pesos na bigas na masarap. Ngayon, ang pinapakain po nila sa mga mamahirap, mga maralitang Pilipino, yung bigas na hindi makain kahit yung aso, ay kahit yung aso, manok. Lilite, durug-durug eh. Pumapalo po sa halaga na $400 per ton. So kaya lang po, ang karamihan daw po sa mga Pilipino ay mas gusto nila yung mas mahal na uri, yung DT8. Yun po talaga ang mas hinihingi ng mga consumers na. O di ba? Ang ibinibigay nila yung mura, gusto nila i-flood nila yung market sa murang bigas, yung wala ka ng choice kung hindi bilhin yun, para masabi ng administrasyon na ito na pababa nila ang presyo ng bigas. Yung bigas na binibenta hindi makakain ng tao. Ngayon, sinasabi nila kasi kaya mahal yung bigas, kasi gusto nyo yung mahal na bigas. Di ba mga ka-reaction? Discrimination yan ng karapatan. Gusto namin pumili yung masarap na bigas, pero dapat mura. Di ba? Ang sasarap ng bigas natin sa Pilipinas, saan pumupunta yung bigas natin? Tapos yung bigas ng ibang bansa na hindi masarap ang pinapakain sa atin. Unacceptable po yan. And how about on pork, ma'am? Attribute the decrease in price. Yun po, yung binanggit ko po kanina na presyo, opo, yung sinabi po niya mga parte ng pork. Also, because of the world price, ano po yung dahilan? Bakit po bumaba? Wala pong nabanggit. Pasensya na po kayo. Basta sinabi lang po niya sa atin ang good news. At titignan po natin at... Yung opinion mo, wala ka ng opinion. Magbigay ka ng sarili mong opinion. O hindi na po siya nagbibigay ng masarili niyang opinion kasi siguro nabagok ang ulo niya at na-realize niya na hindi natin kailangan ng sarili niyang opinion at ang sarili niyang reaksyon. Ang kailangan natin yung tamang impormasyon na nanggagaling sa mga katulad ni BBM tsaka yung mga gabinete niya. Yun ang kailangan namin. Tama yung ginagawa mo. Hindi namin kailangan ng opinion. Sabihin mo pag hindi mo alam, hindi mo alam. Huwag kang magmamagaling dyan. Kakakusapin nating muli si Secretary Laurel kung ano naman na naging reason Tama kung yan. bakit na kaya nating ibaba ang Huwag ka presyo magbigay ng maling impormasyon. ng pork. Tama. Opo. Next Good. question, Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi ma'am, magandang umaga. Ma'am, regarding yung sa pag-collapse ng bridge sa Isabela, is the President asking for or directing an investigation on this, especially to find out whether corruption was involved? Yes po. Nung nagkaroon po kami ng pakikipag-usap kay Secretary Bonoan, nagkaroon na po talaga ng investigation, but it's initial investigation. Ang nakikita po, sabi nga po natin, ito ay nag-start on 2014 at lumalabas po na 90% ay naisagawa ito sa panahon po ni dating Pangulong Duterte. Ang sabi po ay nagkaroon po ito dahil sa mga earthquakes, sa kung ano sa tagal ng panahon, hindi na siya naging matibay at kailangang i-retrofit. Galing mo ah! Sa tagal ng panahon, hindi na naging matibay kaya i-retrofit. Hoy, Claire, sinimulan yan noon pa lang nakaraang taon. Yung mga ibang tulay, di ba, ginagamit ang tagal na 50 years, 100 years na. Yan hindi pa nagagamit. Ang dahilan ninyo, sa tagal, sa mga lindol, kailangan i-retrofit. Di po ba? Niloloko ba tayo ng mga to? Sa panahon po, sa tagal ng panahon, hindi na siya naging matibay O, tignan mo. at kailangang i-retrofit. O, Sa panahon po ngayon. o di ba? Ang nakikita po
so far ay nagkaroon ng under design. Oo. Lumalabas din po sa investigasyon na ito po talaga ay para sa mga light vehicles. Wala, stick na yan. Ang ganda-ganda ng tulay para sa light vehicles. Ipapakita ko po sa inyo yung tulay ha. Papakita ko, huwag kayong aalis. Papakita ko ha. Ito yung tulay eh. Ito yung tulay mga ka-reaction. Ipapakita ko sa inyo. Mantakin ninyo yan. Ha? Para sa light vehicle, buti pa yung lumang tulay na dadaanan hanggang ngayon. Ito po. Yun, sabi niya, basta tayo'y magnanakaw. Ayan po yung tulay yung sa ilalim, nagagamit pa rin hanggang ngayon. Lahat, mabigat, magaan, nagagamit yung lumang tulay. At nakalubog na sa tubig at hindi pa rin rumurupok. Ayan. Oh. Basta tayo magnanakaw, laging mag-uumapaw ang bulsa. Ito po yung tulay, okay na bago. Ginawa ba yung tulay na yan na light vehicle lang? Ang laki, ang ganda ng tulay na yan. Tapos itong nakalubog na tulay na yan, hindi natin alam kung gaano nakatagal yan na nakuha na ng lumubog dahil tumaas na ang water level. Di ba pag tumataas water level, lumulubog. Nadadaanan po yan na yan, nadadaanan pa rin. Oh. Ngayon itong brand new na tulay na to, bumagsak. Ilang buwan pa lang natapos o ilang taon pa lang na natapos. Ilang buwan pa lang. Itong tulay po na ito na nakalubog ay 10 taon na yan, nadadaanan pa rin kahit lubog na. Sinong tinatarantado ninyo? Kung nag-corrupt kayo, Ulitin natin ha. Yun, basta tayo'y magnanakaw. O laging mag-uumapaw ang bulsa. O, pagsikat ng araw, may dalang ninakaw. O. Simot yaman ang bayan. Ang tatangan natin. Mantakin po niya mga ka-reaction. Mantakin ninyo yan. Ang kanilang dahilan mga ka-reaction ay rumupok yung tulay dahil matagal na raw nagawa. Ganyan po ang kanilang tinatawag na dahilan ni Vlogger Claire. Pakinggan po niyo si Vlogger Claire ha. Pag yan, opinion mo yan talagang... Ayon do sa disenyo. Kung ano sa tagal ng panahon, hindi na siya naging matibay at kailangang i-retrofit sa panahon po ngayon. Ang nakikita po so far ay nagkaroon ng under design. Lumalabas din po sa investigasyon na ito po talaga ay para sa mga light vehicles. Ayon do sa disenyo. So, lumalabas din po na yung dumaan na truck, 3 po daw yung dumaan na dump truck, puro boulders ang laman, ang karga. Nagkaroon po talaga ng hindi tama na nung dumaan. Hindi naging maayos dahil may dumaan na ganito mga heavy vehicles na hindi po naaayon doon sa kakayanan ng tulay. Kaya po, isa sa mga sinasabi po ni Secretary Bonoan ay maaari po, di po natin to, hindi pa po to conclusion, maaari lamang po na mapanagot din yung may-ari ng or korporasyon na may-ari ng dump trucks. Kasalanan ng dump truck ngayon. Kasalanan nila. Bakit? Bakit sila nakapasok sa tulay na yan? Wala ba nakasulat na doon na yung tonnage? Kung ilang tons? Siguro meron nakasulat doon. Ba't kasalanan ng mga dump truck?
Anak ka ng Kasalanan daw po ng mga dump truck, yung may-ari ng dump truck. Dahil dumaan dyan, daan yan eh. anak ka ng Oy, Vlogger Claire, sigurado yung sinasabi mo ha. Dahil 3 po ang nasabi na dumaan na sunod-sunod. So, yun pa lang po ang initial investigation, but ang sabi nga po, hindi lamang po ang nakaraang administrasyon ang pwedeng pananagutin dito. Lahat po, hanggang sa ngayon, kung sino po ang maaaring naging may liability dito. Kung meron man, lahat po yan ay dapat managot. Ba? Ganun ba yun? Bagay ninyo pinananagot ang Pangulong Duterte. Kailan ba nasimulan yan, di ba? 2023 nasimulan yan. Nagkakalukuhan na po tayo dyan mga kareaksyon. Pag may ganyan, kasalanan ng Pangulong Duterte, hindi ba pwedeng ipakulong yung mga engineer, yung mga kontraktor dyan? Hindi ba pwedeng ipakulong lahat kayo pagsimula sa presidente? Nabanggit nyo, it's just an initial investigation. Yes. So magkakaroon po ng mas malalim na investigation dito. Opo, kasi titignan po talaga yung Tama na, sinasabing Claire, tama na! Grabe. Pananagutan pa yung mga may-ari ng truck. Dumaan lang sila sa daan na ginawa ninyo na nakasulat doon kung ilang tons. Tapos, kasalanan nila. Ayos yan, no? Ayos. Wasagin ang tulay, gumawa ng bago. Wala tayong magagawa, ganun talaga. Di ba? Ganun talaga. Alangan naman, wala nang dadaan dyan. Nakakatakot dumaan dyan eh. Nakakatakot dumaan dyan. Sino pa magtitiwala sa mga tulay na dinadaanan natin yan? Kada dadaan ako sa mga tulay niyan, makalagpas lang ako dito. Basta maraming salamat. Tapos pabalik. Yan na naman. Nasa tulay na naman tayo. Anyway mga kareaksyon, maraming salamat muli sa pagsama niyo sa ating napakaganda reaction video na ito mga kareaksyon. Patuloy po akong magpapasalamat sa lahat po ng mga sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng mga nagpapakulay. Maraming salamat sa lahat po ng mga nagpa-members at mga patuloy na nanonood araw-araw. Maraming salamat po sa inyong mga kareaksyon. Lalo po tayo lumalakas. Mga kareaksyon, maraming salamat. At syukran. God bless you all. Duterte. 10 po yung 10 senador rebels. Kasi dumagdag dati siyam lang. Ngayon nandiyan na si Dr. Mata, yung doktor na Marites. Kaya 10 na sila, Duterte. Duterte.